Good morning! Kinakabahan ka ba? Baka mas sputum ka or hindi mo alam ang gagawin mo sa medical. Ito guys, I just want to share my own medical experience para makatulong at magkaroon kayo ng idea sa medical nyo sa St. Luke's. Day 1 ko guys, 7 a.m. in the morning ang appointment schedule ko at 6:30 a.m. andun na ako sa labas ng St. Luke's sa kabilang gate. Remember guys, please ask talaga sa guard, baka pumila kayo. May nakapila kasi sa labas ng gate pero sa ibang country destination at time of appointment. Kasi sayang yung oras. Yun na nga guys, binigay ko lang ang St. Luke's confirmation page with barcode kay guard. At tinatakan lang niya ng letter A ang right hand ko at pinapunta na ako sa photo room. Pag nasa labas na kayo guys ng photo room, may stop ng St. Luke's doon. Ibigay nyo ang St. Luke's confirmation page at hintayin yung matawag ang pangalan nyo. Pag tinawag na ang pangalan ninyo, they will take your picture, they will ask your name at birthday. After ng photo taking, sila na rin ang mag-arrange ng mga documents. Ito po guys ang mga documents. Confirmation St. Luke's appointment, original passport, 2 passport photocopies, 4 pieces 2x2 US pictures, 2 copies of vaccine certificate, 1 copy of K1 FTF welcome letter, 1 copy of K1 visa interview appointment, 1 copy of DS-160 confirmation, at nag-provide din sila ng small ziplock para sa 2x2 4 pieces ID pictures. At binigyan nila ako ng color pink na may number 12 at sinabi, umupo muna ako at hintayin na matawag ang color at number para sa registration. Naghintay lang ako ng mga 15 minutes at tinawag na ako. Pumunta ako sa window at binigay ko ang mga documents. Tinignan niya ito at nagtanong, what is your complete name, age, birthday, address, active cell phone number, at email address. And she asked my petitioner name, age, birthday, at US address. Tapos, pinasignature niya ako sa patient form document at she asked me na biometric right index finger 4 times. And she double-checked my papers at binalik sa akin ang vaccine certificate at passport ko at patient form at pinapunta ako sa 5th floor. Nung sa 5th floor na ako, pumunta ako sa cashier at binigay ko yung patient form na galing sa registration at nagbayad ng K1 visa 18,540 pesos at binigay niya sa akin ang receipt at sinabi na pumunta ako sa 3rd floor for X-ray. Sa 3rd floor, pumunta ka lang sa X-ray receiving area, US window at ibigay ang passport with patient form at bibigyan kanila ng tuberculosis worksheet na i-fill out tapos susulatan sa taas not pregnant or pregnant at signature sa taas at isulat na rin ang name, birthday at age. At may mga questions na ang isasagot ay yes or no. Kagaya ng history of previous surgery on chest, history of TB disease, history of PTB treatment. Pagkatapos, hintayin na matawag ang pangalan. Pag tawag sa akin, binigay ko lang ang papel na pinilapan ko at pinabiometric right index finger at pinaproceed ako sa female x-ray room. Pagkapasok ko sa loob, may mga tao na din na nagbibihis at naghintay. Kumuha lang ako ng basket at blue gown. Ang basket ay lalagyan ng mga gamit dahil sa madami kami sa loob at isa lang ang dressing room at babae naman kami lahat kaya wala nang yaya. Kaya tinanggal ko na rin ang t-shirt at bra ko. Nagpalit ng blue gown at dapat nakapusod ang buhok para hindi matakpan ang batok. Naghintay lang ako ng mga 5 minutes at ako nang tinawag. Pinapasok ako sa loob at sinabi sa akin na ilagay mo ang gamit sa tabi at tanggalin mo ang mask at sumunod sa lahat na instruction na sasabihin ko at pinawakan niya sa akin ang tela na medyo mabigat sa likod ko, bandabaywang
At kailangan ilapit ang cheese at arm mo sa machine. At sabi niya, pag sinabi ko inhale, dapat inhale ng malalim. At pag sinabi ko exhale, dapat exhale ng dandan sa mouth. Tapos, sabi niya, bis ka at proceed sa 4th floor. Concern ko lang guys, dapat sundin nyo lahat ng instruction na sasabihin sa inyo para clear ang cheese x-ray result ninyo at para maiwasan ang sputum. May case kasi na nagkakasputum dahil sa malabo ang cheese x-ray result. At hindi lahat ng sputum ay may tuberculosis. Kasi pag wala ka naman sakit na tuberculosis or sa family mo, wala maging problema sa cheese x-ray mo. At talagang maigpitan talaga guys ang US sa tuberculosis. Tapos, sa 4th floor, blood test, ibigay lang ang papel at passport sa St. Luke's Top Receiving Area at tatanungin ka lang nila ng name at birthday mo. Tapos, papupuntahin ka sa blood test room. At pang-apat ako sa pila, pero mabilis lang naman at dapat relax lang guys para hindi ka masyadong makaramdam ng sakit. At wala na ring urine test sa 25 below. Tapos, binalik lang nila sa akin yung papel at pinaproceed ako sa 5th floor. Sa 5th floor, vital sign and physical exam. Ibigay lang ang papel sa medical staff for vital sign. Pinapatanggal nila ang footwear for height and weight determination. At kinukuha nila ang BP at pulse rate. Tapos, sa eye test, they will ask if you had any previous eye surgery procedure, if you are wearing any contact lens, dahil sa may eye operation ako before when I was 5 years old, kaya yun sinabi ko. Pero wala naman maging problema, basta sasabihin mo lang ang totoo. At pinaharap lang ako sa mga letters at pinabasa mo na ang aking right eye habang may takip ang aking left eye. At sunod ang aking left eye din ang nagbasa. Dapat guys, huwag nyo din inan ang mata sa pagtakip para hindi malabo pag nagbasa na kayo. Tapos may binigay sa akin na isang form na i-fill out at sasagutan ng yes or no. At pagkatapos, ibigay ko sa US counter. Pag bigay ko ng papel at form sa US counter, sinabihan lang ako na maghintay matawag ang pangalan. Naghintay ako ng mga 40 minutes bago matawag at pinapunta ako sa room 12. Pero pang tatlo ako sa pila kaya naghintay muna ako sa labas at medyo malakas ang aircon. Kaya dapat may dala kayo guys na jacket. Lalo na pag malamigin kayo tulad ko. Kung ako nang tinawag ni Doc, may mga tanong siya na based sa immunization checklist na isasagot mo lang yes or no. Nagtanong si Doc ng current medical illnesses or history kung naninigarilyo at may maintenance na iniinom. Tapos sa physical examination, sinabi sa akin na tanggalin ang damit but keep your underwear on at dapat wala ka ring shoes at socks. Tapos, you will be asked to lie down on the bed examination. The doctor will palpate the neck area and stomach area. Also ask for you to lie on your side so they can check your back. After the physical examination, I was told to go back to the US reception area for check-out. At binigyan nila ako ng official white receipt and copy of my vaccination card. The receipt state that I should go back tomorrow for my day 2 of my medical at 8 a.m. Pangalawang araw ko guys sa St. Luke's, 8 a.m. in the morning ang schedule ko. Pero nakarating ako ng 7:30 a.m. Binigay ko lang ang white receipt sa guard sa entrance ng building. Tapos, chinek lang ni guard sa computer at nilagyan niya ng stamp ang white receipt ko. Medyo kinakabahan ako pero nagdadasal na sana for immunization na. Yun na nga, pinapunta ako sa 2nd floor. At nakakaiyak na nakakatuwa kasi for immunization na. Nung sa 2nd floor ako, may guard doon, binigay ko lang yung white receipt at sinabi ni guard na maghintay lang matawag ang pangalan. At nung ako nang tinawag ni Doc, tinanong niya ang name at birthday ko at kung nagkaroon na ba ako ng chickenpox. At tinignan niya rin ang scars.
Nagkaroon na ako ng chickenpox before kaya I got 3 shot of vaccines. MMR, tetanus at hepatitis B. 2 sa kaliwa at 1 sa kanan. Tapos, pinaproceed ako sa first floor. Sa first floor, umupo lang ako at naghintay sa harap ng releasing area. Mga 2 hours bago natawag ang pangalan ko ng St. Luke's staff. Tapos, nagtanong siya ng passport ko at pinadouble check niya ang mga information ko at pinasignature. He gave me instruction ng X-ray CD at immunization record at ang brown envelope. Huwag na huwag buksan at ito ay dadalhin sa interview US Embassy. At finally, 10:25 a.m. in the morning, medical pass. Medical exam preparation ko pala guys, ito lang po ay sa alam ko na effective para sa akin. 1 month first ginger, water 1 to 2 liters a day, normal lang ang diet, stem inhalation every other day, at pinaka-importante guys, prayer. Cause nothing impossible with the name of God. Thank you for watching. Please like, follow, and share po para updated po kayo sa aking next video.